Deklara na yun. Makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayo makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos na mga nasa paligid ninyo na ang yung mga tao na yan, ilulubog kayo niyan. Manood po kayo. Balikan ninyo ang kasaysayan. Hindi po pepe ditong, ang napanood ko ngayon, nakakagulat. Uulitin ko, hindi po yan nangyari sa isang deklaradong martial law na hinarap ng tatay nyo sa taong bayan. Ang ganda ng Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nakikita po ng sambayanan at ng buong daigdig kung gaano ka lupit, karahas, at walang karespeto sa mga sibilyan na tao. Individual, kabataan, kababaihan, at walang bitbit na search warrant, kundi warrant of arrest. At ang kanilang pagwasak sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, worship compound po ito. Peter, never ginawa ito ni Marcos Sr. na lusubin ang isang simbahan at worship compound na ipag-utos niya, even na napaka-critical ni Cardinal C. noon. At ang mga sanktuaryo natin noon at ng mga nauna sa inyo kagaya mo ay mga seminaryo ng simbahan katoliko, hindi po nangyaring nilusob ito ng Philippine Constabulary. Pero nakita natin, Peter, ang karahasan, ang kaarogantihan at kawalang paggalang, pagrespeto sa sibilyan nitong Gestapo Philippine National Police na pinamumunuan ni General Marbil ngayon at pinamumunuan at kinukumpasan ni Secretary Abalos. At ito ngayon ang ginagamit ni Marcos Jr. that without even sa pagkonsidera ng isang religious compound na gumagawa ng karahasan. How are you affected, Peter? Your reaction to this? Well, I'm not scared, first of all, no? Hindi naman sa nagtatapang-tapangan tayo, pero para sa atin na may karanasan na sa ganito, no? Ka Eric, no? Lalo na nung panahon namin, ano? Nung sinalubong namin yung pagkakadeklara mismo ni Ferdinand Ederlin Marcos Sr. ng martial law. Yun, nakaramdam kami ng sa aming kabataan, nakaramdam talaga kami ng takot noon, ano ha? Ang edad mo noon, Peter, 72 nang dineklara eh. I was mga 21, 22 years old, ano? Ako ipinapanganak. Nung panahon na noon, ano? Oo, bagong panganak ka pa lang. Yes, correct ka. Baby ka pa lang, Baby ano? pa po. No? Pero itong kanilang, yung nasaksihan ko mismo. Ayan, no? Diyan, no? Yan, yung mga Religious compound to, ha? Prayer Mountain ito at Glory Mountain. Unbelievable, no? Unbelievable. At yung pinalabas kanina, no, yung statement ni Senator Robin Hood Padilla, no, hindi ang sinabi niya hindi magandang tingnan, ano? No? Hindi magandang tingnan sa mata. Kasi nakakahiya, no? Nakakatakot para sa ordinaryong tao. Siyempre, no? Sapagkat, biro mo naman, makikita mo naman na nilusob ang isang sanctuaryo ng mga relihiyosong tao. Yung mga tao walang armas, no? Tama. Mga babae, mga bata, no ha? At yan, ano, alam mo nung pinanood ko yung news, sisingit ko na, no? At ito naman ang nakakagigil at nakangangalit, ano? Hinahanap-hanap natin ang pagbabalita ng mainstream media, and for the first time yesterday, napanood ko parang duet na ang balita ng Channel 7 at saka ng ABS-CBN na hindi ko maintindihan kung ba't nandyan pa, na pinagbawal na, tinanggalan na. Ang binibigyan din nila, yan mismong pagsampa na yan sa hagdan, ano? Hindi, pero hindi nila pinapansin yun. Wala yun. Ang sinasabi nila, inistorbo raw, na napigilan daw, para bang na-terrorize pa ng mga KOJJC members. Ang mga pulis, hindi raw nakapanik ng hagdan. Pinigilan daw ng mga taong walang armas, na mga bata, na mga senior citizen, mga na mga babae, mga church workers. Yes, oo. And accordingly, at napanood ko, nasurpresa sila sapagkat maraming mga tao, ang sinasabi nila, parang may nagtip daw. Hindi. They were preparing to pray, no?
nandun ang mga tao sapagkat... Every 4 a.m. nagpipray yes, sila eh. every 4 a.m. nagpe-pray sila. Dumating a little past 3 o'clock in the morning, yung mga pulis, yung mga SAP, no, yung CIDG component, at ang sinabi ng spokesman, spokesperson ng PNP, Si no, Colonel Jean Fajardo. yes, nakakaawa because he was fed with fake news, no, that wala naman siyang choice kundi bilang spokesperson, kundi sabihin niya kung ano yung inutos sa kanya na sabihin, no? Tama ka. Na nagulat din daw ang SAP, ang mga pulis sapagkat May mga perhaps tao. somebody tipped off, no? Meron daw nagulat daw sila, nakahanda. Nandun daw marami raw tao. Nagdadasal nga ng alas 4 ng madaling araw. Exactly. And equally, nagulat din yung mga tao na bigla silang dumating, no? At napakaganda ng paliwanag ng mga abogado, no? Hindi lang nung mismong abogado ng KOJC. Ano pangalan nun? Si Attorney... Torion. Yes, si Attorney Torion. Napakaganda ng kanyang paliwanag. Simple lang. Walang search warrant. Merong warrant of arrest. At yung warrant of arrest, kung isa-serve mo yun, kakato ka. Tama. Kakato ka. Hindi mo gagamitin ng ganitong approach. Yes. At ang warrant of arrest, ang huhulihin mo, specifically kung sino yung mga taong nakasulat dun sa warrant of arrest, sa specific address. Hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin. Yes. Kung saan yung address, Correct. no? Pero, sabay-sabay, no? 5 kapiter, May Kitbog sa Sarangani, Samal Island, Prayer Mountain, Glory Mountain, tsaka yung sa Davao Cathedral. So pwede ba yon? Sabi ng mga abogado, Yes. that is impossibly allowable in the rules of procedures of serving the warrant. Kaya merong malaking ipapaliwanag ito ng no less than the chief PNP himself, no? General Marbil. Kasi kung ang Kingdom of Jesus Christ, yung mga taong na perhisyo ng paglusob nila yun ay magdidemanda, I think, I'm not a lawyer, pero I think no less than the Supreme Court will have to hear. And yung mga abogado Tama. ng DILG, ng PNP, kinakailangan ipaliwanag nila. Sabihin nila kung bakit nila ginawa yan. Alam mo, ang nakikita ko lang makapag-justify niyan para huwag ipakulong yung chief PNP. Sasabihin niya, martial law na po. No? Beloved justices of the Supreme Court. Yes. Sinusunod po namin ang utos ng presidente. No, sapagkat hindi pwedeng diskartehan mag-isa yan. Hindi ako naniniwala na pwedeng diskartehan mag-isa yan. Kapitan, ng chief napakaganda PNP. ng tinuturan mo na may pananagutan dito ang Chief PNP, even the President and the DLG Secretary, for a very apparent, undeniable, excessive, violent use of unproportional force sa religious compound, religious group, at the same time, civilian, unarmed, mga bata, mga babae. But hold your line, kasi pupuntahan natin yan maya-maya sa magandang talakayan. May narito pong talakayang ulat na gusto nating tunghayan. Ayun. Inahanda pa natin na Ka-Peter at para habang inaayos pa Ka-Peter, may binabanggit ka kanina, no? Habang inaayos natin itong ulat talakayan, may sinasabi ka kanina na ang tatay ni Marcos Jr. nagdeklara ng martial law ng lantaran. Ipinaliwanag niya sa taong bayan and ang target niya mga terorista at komunistang tagapagwasak ng bayan. This time around, sabi mo, walang deklarasyon ng martial law, subalit ang kalaban ay hindi mga terorista, kundi mga inosenteng sibilyan at kalaban sa politika na mga grupong hinahabol para supilin ang kalayaan ng mamamayan at mas malala pa sa martial law kasi walang deklarasyon pero ginagamit ang kaparehong approach, Ka-Peter. Kaya nga kanina, yung opening ko, sabi ko nga sa iyo, Ka-Eric, nung napanood natin yan, tayo, hindi tayo natakot kasi sanay tayo dyan preparado tayo sa ganyan. Pero nakakalungkot. I am sad for this president. Hindi ho natin alam kung saan tumatanggap ng payo ang presidente, ang President Bongbong, sapagkat nakakasyak po sa mga ordinaryong tao yung nangyari. Mr. President, i-google po ninyo, mag-utos kayo, ipag-google nyo kaliwat kanan kung merong nangyaring ganyang senaryo nung magdeklara ng martial law ang tatay mo. Sigurado tayo, Ka-Peter, wala. Wala po. And yes, nung magdeklara ng martial law, si President Ferdinand Edralin Marcos Sr., hinarap po niya ito.
napanood namin siya ng live, no? Nasa mga safe house kami noon sapagkat ako noon Nag-underground ka na. kabababa lang namin noon, bumutas kami mula sa Sierra Madre, yung kainitan nung inaatras pa yung mga armas noon na nanggaling ng China. China. Yung mga inismuggled na mga M14, ano? At nung nagdeklara ng martial law si President Marcos, ay nasa mga safe house kami. Napapanood namin siya ng live on television. September 1972. At kanyang ipaniliwanag sa mga taong bayan na nandito ako, sabi niya, yung presidente ninyo, at kinakailangang magdeklara ako ng martial law. Sabi niya. At katatapos na ito ng Plaza Miranda. Yes. Bombing. Pinirmahan ko na, sabi niya, yung executive order na Proclamation 1081. Yes, Proclamation 1081 na nagdideklara ng martial law. Bakit ako nagdideklara ng martial law? Sabi niya, ipinaliwanag niya na kumakatok na sa Metro Manila yung mga NPA. Totoo yun, kami magpapatotoo. At ipinaliwanag niya, sabi niya, maging ako ay hindi makapaliwanag. Nagulat ako nung inireport ni Minister Juan Ponce Enrile at kinumpirma na may dumating na nag-smuggle ng armas sa Palanan, Isabela. At involved ka sa pagsalo ng armas na Yes, ito. makakapagpatunay ko. Kami yon. Naging bahagi ako ng operasyon na yon. Kasama mo si late General Victor Corpu. Yes, oo. So, nung ipinaliliwanag niya yon, nakikinig ang taong bayan kasi it was shown live on television, no? At yung paliwanag na yon, yung pagdideklara na yon, makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayo makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos na mga nasa paligid ninyo na ang yung mga tao na yan, ilulubog kayo niyan. Ang layunin niyan ay sila ang mamuno sa 2028 sapagkat alam niyang hindi na kayo tapos na ang term ninyo. No? Kaya nga gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Manood po kayo. Balikan ninyo ang kasaysayan. Hindi po pwede itong, ang napanood ko ngayon, nakakagulat. Uulitin ko, hindi po yan nangyari sa isang deklaradong martial law na hinarap ng tatay nyo sa taong bayan. Ang ganda ng punto na yun, Peter. At yun pong pagsasalita ng tatay ninyo ay tinanggap ng taong bayan. Sa